Himayin pa natin ang mga nangyari sa impeachment trial ngayong Martes. Makausap natin si House Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi. Magandang hapon po, Attorney Tolosa. Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat natin mga taga-subaybay ngayong araw. Apo, and Attorney, no, sa pagpapatuloy po ng pagtalakay sa Article 1, kumpiyansa po ba kayo na na-establish nyo yung sinasabing misuse ng confidential funds? Well, Jack, ayaw natin pangunahan no, kung anong magiging pagtitimbang no, na gagawin ng impeachment court no, ukol dito sa naging testimonya ng ating mga testigo. But ang masasabi namin no, na so far, nailatag ng mga testigo natin yung mga importanteng bagay na gusto naming napatunayan sa pamamagitan nila sa paglilitis na to. So magmula dun sa mga land bank managers na napatunayan na nila na nakuha itong mga bultong-bulto ng cash, no, ng pera ng Office of the Vice President and Department of Education. Ngayon naman, pumunta naman tayo dito sa representative ng COA, no, si Attorney Roderick Wamil, na paliwanag sa atin ano ang proseso na sinusundan sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds. At dito mismo sa kaso na to, paano liniquidate ng Office of the Vice President at DepEd itong sa kanilang paggamit nitong confidential funds no, na naghahalagang 500 million o kalahating bilyon for the Office of the Vice President and 112.5 million sa Department of Education. So, if I could just emphasize no, dito sa testimonya ni Attorney Wamil, napakahalaga na nasabi niya na una, maliwanag, napakadaming dokumento na inisa-isa niya. Binasa niya no, na ito ay pinirmahan mismo ng Vice Presidente, no, na madami siya doon, approved by the Vice President, certified by the Vice President. Clearly, hindi masasabi na hindi alam ng Vice Presidente ang gamit at pag-liquidate nitong confidential funds na ito. Pagkatapos, no, inisa-isa din ni Attorney Wamil kung ano yung mga naging issues na nakita niya since siya mismo ang nag-audit nitong public funds na ito. So, tulad na for example, ng mga problematic na mga acknowledgement receipts, doon na natin nakita kahapon yung Mary Grace Piatos, may iba pa palang Piatos, no, yung merong Andy Lim at ano pa, no? At for example, dito kay Mary Grace Piatos, nakita doon, nakatanggap siya ng 70,000 pesos, tapos ang nakalagay ay medicine, ano? So, at nung sabi nga niya, kung gamot ang binigay sa kanya, pero nasa no official receipt, wala, no? So paulit-ulit yan, no? Narinig naman natin kanina na sabi niya, walang na-submit na proof no na itong mga ganitong klaseng rewards na binibigay supposedly sa mga ganitong tao ay talagang nabigay sa kanila no kapag may nakalagay na expense na medicines, food, travel allowance, so walang patunay na nagkaroon talaga ng ganitong expense. Okay, and Attorney, kanina yung sa point nga ni Attorney Poa na hindi pwedeng ibulgar yung mga ibang details ng pag-ano sa confidential funds. Lalo na kung national security ang pinag-uusapan. Ano po masasabi niyo dito? May kaugnayan kaya ito? Kaya itinago, ikinubli sa mga different names yung mga recipients. Well, sinagot din ho yan ni Attorney Wamil no, on redirect examination. Tulad nga sinabi niya, hindi ho yan dahilan para hindi i-liquidate ng maayos yung paggamit ng confidential funds. Dahil sabi nga niya, these are public funds. So dapat ma-account ng mabuti paano ginamit itong mga to. At sabi nga niya, naka-base dito sa Joint Circular which governs the use and liquidation of confidential funds. Ang auditing process dyan, no, it should be strictly followed. Hindi pwedeng substantial compliance. No? So, maliwanag. Nasabi niya, confidential ang paggamit pero ang hindi confidential accountability dito, no, kailangan sundan yung mga maliwanag na requirements under the Joint Circular. And Attorney, ko natatandaan ko yung mga, I think that was last week, na naghanap si Senator
Ping Lacson ng magiging kumbaga competent na para magpaliwanag tungkol sa tamang paggasta ng confidential funds. Would you say na itong si COA Auditor Wamil ay would be enough para maano yung hinahanap ni Senator Ping? Masabi natin competent. Yes, definitely napakita naman ho yung competence niya, no, at malawak ang kanyang experience, no, sa pag-audit ng mga confidential funds. So napaliwanag naman niya ng mabuti anong proseso na dapat sundan dito. Pero hindi pa ho siya ang huling witness namin na ipipresenta namin sa bagay nito, no. So meron pa ho tayong mga sumusunod pa na witness na presenta dahil ang layunin natin pagkatapos natin magpresenta ng ebidensya ukol dito sa question ng confidential funds, no, masasagot ho natin lahat ng mga katanungan na meron ng kababayan natin at ang mga senator judges, no, paukol sa ano ba ang tamang proseso na sinusundan sa confidential funds at ultimately nasundan ba itong proseso na to ng Vice Presidente? Napatunayan ba niya na nagamit itong pera na to para dun sa mga allowed purposes and declared purposes nila? And Attorney, huling tanong na lang po. Of course, sa social media ay maraming tatanong kung eventually ba kailangan iharap ng etong sila Mary Grace Piato, sila Andy Lim? Paano ba ang magiging process po dito? Well, clear naman magmula dun sa simula, no, even in articles of impeachment, ang position namin dyan, these are fictitious persons, hindi totoong tao tong mga to, no. But regardless, no, kung ihaharap pa natin or merong magpipresenta na supposedly sila itong mga tao na to, no, madami pa ring question na kailangang sagutin na conversely kahit hindi sila maharap, no, maliwanag na yung mga issues dito dahil tulad nga na sinabi ko kanina, specifically for example itong si Mary Grace Piatos, no, nakalagay supposedly ang tinanggap daw niya 70,000 pesos and then may nakalagay in parenthesis medicine, so parang ang sinasabi nakatanggap siya 70,000 worth of medicine, but again malaking issue dyan, nasaan ang patunay na talagang bumili nga talaga ng 70,000 worth of medicine. Oh? And syempre, it also raises the obvious question. Normal ba na ang ipang babayad mo ng reward para sa information ay medicine? Ginagawa ba talaga yan? So, regardless kung harap siya o hindi, madami ng mga importanteng question dito, no, na kailangang sagutin ng panig ng Vice Presidente o paukol dito sa gamit nila ng confidential funds. Oh, and obvious po, kunyari, gamot naman yung pinag-uusapan, bakit kailangan gawing confidential ito? I mean, hindi naman siya ganun ka-delikado or ano? Tama ho. No, I mean, medyo naliligaw ho yung mga kababayan natin sa issue na yan. Nakikita natin ang ginagawa nila sa social media. Ang sinasabi ngayon, no, merong some quarters are saying that na nakita nyo na at least ginamit sa gamot or pagkain, no? Pero unang-una, yun muna yung tanong doon. Talaga bang ginamit sa mga kadahilanan na yan, no? Pinangbili ba talaga ng gamot? Pinangbili ba talagang pagkain? Dahil nga tulad ng sinabi, Attorney Wamil, wala namang patunay na binili nga talaga yan dyan. Walang official receipts, walang sales invoices. Okay, sige. Nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sir, magandang gabi po. At Maraming salamat din, Hodjek, at magandang gabi rin.